Matindi, masaklap at kaawa-awa ang sinapit ng babaeng ito, isang kilalang artista noong unang bahagi ng dekada 2000. Siya ay walang iba kundi si Diane Marie Santos o mas kilala sa showbiz bilang si Rejoice Rivera. Narito at panoorin ang buong kwento hinggil sa cold case ng actress-singer. Si Rejoice Rivera ay isa sa mga Baywalk Buddies, isang grupo ng mga sexy dancer at singer. Unang naging kontrobersyal ang grupo nang magpictorial sila malapit sa Raha Sulaiman Park sa Manila. Sila ay hinuli ng mga otoridad at ikinulong pero kaagad rin nakalabas matapos mag-submit ng kanilang manager ng proof na meron silang permit para sa ginawang pictorial. Mula 2007, nagkaroon ng maraming proyekto ang Baywalk Buddies, dahilan upang kumita ng malalaking pera si Rejoice na nakatulong ng husto sa kanyang pamilya. Malaki ang pasasalamat ng ina ni Rejoice na si Nanay Nieves dahil kahit wala na silang padre de pamilya, nariyan ang kanyang anak na tumutulong sa pinansyal na aspeto ng kanilang pamilya. Noong December 31, 2011, sumambulat sa mga pahayagan ang biglaang pagpanaw ni Rejoice. Natagpuan umano ang walang buhay na katawan nito sa North Luzon Expressway. Base sa autopsy report, na isang tama ng baril sa sentido ang dalaga. Nang makapanayam ang ina ng yumaong singer na si Nieves, napag-alaman na ilang araw na nilang hinahanap si Rejoice. December 28 pa umano nang huli silang nagkausap nang bumisita sila sa apartment nito. Hindi nila inaasahan na yun na pala ang huling beses na makakasama nila ang kanyang anak. Naging palaisipan para sa pamilya ni Rejoice kung sino ang pwedeng gumawa ng karumal-dumal na bagay sa kanyang anak dahil batid nilang napakabuti nito at walang kaaway. Kalaunan, unti-unting luminaw ang pangyayari. Habang gumugulong ang investigasyon, may lumutang na isang witness na nagngangalang Alfred Mendiola at itinurong utak ng krimen ay ang mag-live-in partner na sina Raymond Dominguez at Katrina Paula na isa ring artista. Si Mendiola umano ay dating kanang kamay ni Dominguez. Base sa sinumpang testimonya ni Mendiola, dati umanong kasintahan ni Rejoice si Dominguez noong nakakulong pa ang huli sa Bulacan Provincial Jail. Madalas daw dumadalaw sa piitan si Rejoice upang makasama si Dominguez. Ito ay nalaman umano ni Katrina Paula. Sinugod ng aktres si Dominguez at kinompronta hinggil rito at pinagbintangan na maaaring nakuha niya ang sakit na sexually transmitted disease mula kay Rejoice. Halos magwala si Katrina Paula sa loob ng kulungan at patuloy na inaaway si Dominguez. Upang mapakalma si Katrina Paula, pinangakuan umano ito ni Dominguez ng isang bagay kung saan mag-uugat sa mismong pagpanaw ng sexy singer na si Rejoice. Naroon din sa kulungan si Alfred Mendiola nang mangyari ang pag-aaway ni na Dominguez at Katrina at malinaw niyang narinig ang mga katagang ipinangako kay Katrina. Saad daw ni Dominguez, "O sige, para mapatunayan ko na mahal kita, ipapapatay ko na lang si Rejoice." Kaagad naman daw na sinang-ayunan ito ni Katrina Paula. Ang buong akala ng pamilya ni Rejoice ay mabibigyan na ng hustisya ang pagpanaw nito pero matapos lang ang ilang buwan, natagpuang patay sa Cavite si Alfred, ang nag-iisang witness sa kaso. Samantala noong 2021, natagpuan naman patay si Raymond Dominguez sa loob ng bilibid.